Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ipapaliwanag natin sa simpleng pagpapaliwanag kung ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ang pag-aaralan natin insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito ay ang usapin patungkol sa al-farqu bayna hamzatil wasli wa hamzatil qat'i. Ang topikong ito, mga kapatid, ay isa sa mga topiko na kung saan marami sa atin ang nagkakamali sa usaping ito. Maraming estudyante ang nais malaman ano nga ba ang pagkakaiba, ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i. At marami ring mga estudyante ang nagkakamali sa dalawang ito. Maraming mga estudyante hanggang ngayon ay hindi nila alam kung ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i. Idhan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, سنتناول اليوم موضوعا جديدا ألا وهو الفرق بين همزة الوصل وهمزة القطع. Ang pag-aaralan natin sa araw na ito ay ipapaliwanag natin sa simpleng pagpapaliwanag kung ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i. So, unang-una, mga kapatid, ano nga ba ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i min haythul kitaba? Ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i ayon sa kanilang pagkasulat? Paano nga ba isulat ang hamzatul wasli at paano nga ba natin isulat ang hamzatul qat'i? Okay. So ang hamzatul wasli ay naisusulat or isinusulat siya sa ganitong larawan. Okay? So ito ang larawan ng hamzatul wasl. At ito naman ang larawan ng hamzatul qat'i. Okay? So, maliwanag na ang hamzatul wasli ay isinusulat siya kung paano natin isulat ang alif. Okay? So, ang hamzatul wasli ay tinatawag din siyang aliful wasl. Okay? So, kung paano natin isulat ang alif sa wikang Arabic, ay ganon din natin isulat ang hamzatul wasli. So, walang pinagkaiba ang alif sa hamzatul wasli min haythu al-kitaba, ayon sa kanilang pagkasulat. So, ganito isulat ang hamzatul wasl. At paano nga ba natin isulat ang hamzatul qat'i? Okay? So, ang hamzatul qat'i ay ganito siya isulat. Okay? So, ang hamzatul qat'i ay kagaya rin ng alif, ngunit isusulat lang natin ang hamza sa kanyang itaas. Pwede rin nating isulat ang hamza sa kanyang ibaba. Okay? So, ganito ang larawan ng hamzatul qat'i at ganito ang larawan ng hamzatul wasl. Okay? So, walang katanungan sa usaping pagkakaiba o pinagkaiba ng hamzatul wasl sa hamzatul qat'i min haythul kitaba, ayon sa kanilang pagkasulat. Okay? So, ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i min haythun nutqi. Okay? Ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i ayon sa pagbigkas? Okay? Paano nga ba natin bigkasin ang hamzatul wasl at paano natin bibigkasin ang hamzatul qat'i? Okay. So ang hamzatul wasli, inna hamzatal wasli tuntaqu fi awwalil kalami wa takhtafi idha subiqat biharfin min al-huruf. Okay?
So ang hamzatul wasl ay nabibigkas siya o nababanggit siya kapag nakasulat siya sa unahan ng isang kalima. Okay? Kapag nakasulat ang hamzatul wasli sa unahan ng isang kalima, sa unahan ng isang salita, ay nabibigkas siya. Okay? Wa takhtafi idha subiqat biharfin kalwawi wal fa'i wa ghayrihima min al huruf aw idha waqa'at fi wasatil kalam. Okay? So ang hamzatul wasl ay hindi siya nabibigkas kapag siya ay nakasulat sa gitna ng isang salita o isang jumla o isang pangungusap. So yon ang hamzatul wasl. So halimbawa ng hamzatul wasl kapag isinulat natin siya sa unahan ng isang kalima. Okay? Halimbawa, al-kitabu. Okay? Al-kitabu. So makikita natin sa una nating halimbawa, al-kitabu. So nakasulat ang hamzatul wasl sa unahan ng isang kalima. Kapag siya ay nakasulat o nakalagay sa unahan ng isang kalima, ay atin siyang bibigkasin. Okay? Atin siyang bibigkasin. Sasabihin natin na al-kitabu. Okay? Al-kitabu. Ngunit, kapag may nauna sa kanya, halimbawa, nauna sa kanyang harful waw or harful fa, or may nauna sa kanyang ibang salita at nakalagay ang hamzatul wasli sa gitna ng kalima, gitna ng jumla o sa gitna ng isang pangungusap, sa sitwasyong ito ay hindi na natin bibigkasin ang hamzatul wasli. So halimbawa, isa sa halimbawa ng hamzatul wasli, pag sinabi natin istaghfara. Okay? So binigkas natin, binanggit natin ang hamzatul wasl sapagkat nakasulat siya sa unahan ng isang kalima. Kaya sinabi nating istaghfara. Okay. Ngayon ang tanong, paano natin bibigkasin ang istaghfara kung nauna sa kanya ang harful waw? Okay? Kung nauna sa kanya ang harful waw. Kapag nauna sa istaghfara ang harful waw, ay bibigkasin natin ito ng wastaghfara. Okay? Wastaghfara. Ibig sabihin, kapag ang hamzatul wasli ay nakalagay o naisulat sa gitna ng isang salita o may nauna sa kanyang harf, ay hindi na natin siya babanggitin, hindi na natin siya bibigkasin. So magiging silent na siya. Okay? So sasabihin natin na wastaghfara. Okay? So ganon ang pagkabigkas ng hamzatul wasli. So isa sa halimbawa ng hamzatul wasl sa isa sa aya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratul Hajj aya 77, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Okay? Sa ayatan na ito ay marami tayong makikitang hamzatul wasl na nakalagay sa gitna ng aya. Okay? Gitna ng pangungusap. Una, irka'u. Okay? So, ngayon, babanggitin natin ito na ng warka'u. Sa kadahilan ng may nauna sa kanyang harf, may nauna sa kanyang letra. Okay, so kung bibigkasin natin, ya ayyuhalladhina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Okay, so maraming hamzatul wasl, maraming kalimat ang mayroong hamzatul wasl, kaya naman hindi siya nababanggit sa kadahilan ng doon siya nakasulat sa gitna ng pangungusap, sa gitna ng aya, okay, sa gitna ng jumla or may nauna sa kanya. So yon ang hamzatul wasl, at ganon bigkasin ang hamzatul wasl. Ngayon naman ay lilipat tayo sa tinatawag na hamzatul qat'i. Paano nga ba natin babanggitin, bibigkasin, babasahin ang hamzatul qat'i? Okay, ang hamzatul qat'i, inna hamzatul qat'i tuntaqu fi ibtida'il kalami wa tuntaqu aidan fi wasatihi wa fi akhirih. Wa tuntaqu aidan,
idha subiqat biharfin minal huruf. Okay? So, ang hamzatul qat'i naman ay nababanggit siya, nabibigkas, nababasa kapag siya ay nakasulat sa unahan ng isang kalima. Halimbawa, pag sinabi nating arnabun. Okay? Pag sinabi nating arnabun. Okay? So, makikita natin sa ating halimbawa, arnabun. Nauna sa kanya o nakasulat ang hamzatul qat'i sa unahan ng isang salita. Kaya naman ay babanggitin natin siya, bibigkasin natin siya at babasahin natin ang hamzatul qat'i. Pangalawa, paano natin siya bibigkasin kapag nakasulat siya sa gitna ng isang salita o sa gitna ng isang kalima, sa gitna ng isang salita, gitna ng isang pangungusap? O paano natin siya bibigkasin kapag may nauna sa kanyang letra? Okay? Kagaya ng waw or alfa or anumang huruf. Okay? So, babanggitin natin ang hamzatul qat'i kagaya ng pagbanggit natin kapag nakasulat siya sa unahan ng isang kalima. Okay? So, ang hamzatul qat'i ay nababasa kapag nakalagay sa unahan ng kalima, nababasa rin siya kapag nakalagay sa gitna ng pangungusap at nababasa din, nababanggit, nabibigkas ang hamzatul qat'i kapag nauuna sa kanya ang harf. Okay? So, isang halimbawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Ghashiyah, ayat 17. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. Okay? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. So, kung ating pagmamasdan, kung ating papansinin, ating bibigkasin, babasahin, ating titingnan ang kalima word na al-ibil. Okay? Al-ibil. So, ang hamzatul qat'i ay nakalagay sa gitna ng huruf. Nauna sa kanya yung alif at sumunod sa kanya yung lam, sumunod sa kanya yung hamzatul qat'i. Okay? Na mayroon siyang haraka na al-kasra at nakalagay siya sa gitna ng ayah. Kaya naman, ang hamzatul qat'i, kahit saan siya mailagay man siya sa unahan ng isang kalima or mailagay siya sa gitna ng isang pangungusap, isang jumla or sa ulihan, ay palagi nating babanggitin, bibigkasin, babasahin ang hamzatul qat'i. Okay? So, paano natin ito babasahin? Bibigkasin natin ang hamzatul qat'i at hindi natin siya isa-silent. Okay? So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat. So, malinaw na binasa natin, binanggit natin, binigkas natin ang hamzatul qat'i. Okay? So, yun ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i min haythun nutqi. Okay? So, ang hamzatul wasli, nababasa lang siya kapag nakalagay siya sa unahan ng isang kalima at wala nang nauna pa sa kanya na kahit anong harf, kahit anong letra. Okay? Kapag nakalagay siya na isulat sa gitna ng pangungusap or ng jumla or ng aya, ay magiging silent siya, hindi na natin siya bibigkasin. At ang hamzatul qat'i ay kapag nalagay siya sa unahan ng isang kalima or sa gitna man or sa hulihan o sa unahan man ng pangungusap or kahit may nauna sa kanyang mga letra, may nauna sa kanyang mga sentence, ay babanggitin pa din natin ang hamzatul qat'i. Okay, so malinaw na alam na natin kung ano ang pinagkaiba ng hamzatul wasli sa hamzatul qat'i ayon sa kanilang pagkasulat at ayon sa kanilang pagkabigkas. Ang tanong, mga kapatid, paano nga ba natin malalaman sa isang kalima or sa isang salita na ang hamza na iyan ay hamzatul wasli or hamzatul qat'i? Ang sagot, mga kapatid, ay kailangan malaman muna natin ang kalima ba na iyon ay ismun or ang kalima ba na iyon ay fi'lun or ang kalima na iyon ay harfun. Atin pong bibigyan ng paglilinaw ang usaping iyan sa susunod nating video, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para updated po tayo sa mga videos na i-upload dito
At huwag din po nating kalimutan na i-share ang lahat ng videos na i-upload natin sa YouTube channel na ito para nang sa gayon ay lahat tayo makakuha ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang po. Naktafi bihadal qadar. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.